to? Ito. Naku, daming huli nito. Ayos na ayos. Diba? Lakas pera ito. Ito. Sige. Ito. Nadali ng dinamita. Yan. Ito, dami nito. Ayos to. Lahat ng huling sira ang katawan, ibaon sa lupa, hindi pakikinabangan. Walang komprador na hahangon dito para dalhin sa pamilyang bayan. Mga kasama, labag sa batas ang paggamit ng dinamita. Hindi lamang dagat ang sinisira nito, kundi pati na kinabukasan ng ating mga anak. Puro kayo bawal. Wala namang nakaaresto. Hinihintay pa siguro matuyo ang tubig sa dagat at magtago isda sa gubat. Sigurado mangyayari. Mauubos ang mga isda na wala sa panahon. Ano mainam kabesa? Disiplinahin natin ang ating mga sarili. Iwasan natin ang paggamit ng dinamita. Wala natin mapapakinabangan. Andrea, kamusta ang pangingisda sa buong magdamag? Tulong po ito. Ito. Naku, daming huli nito. Ayos na ayos. Diba? Lakas pera ito. Ito. Sige. Ito. Nadali ng dinamita. Yan. Ito, dami nito. Ayos to. Lahat ng huling sira ang katawan, ibaon sa lupa, hindi pakikinabangan. Walang komprador na hahangon dito para dalhin sa pamilyang bayan. Mga kasama, labag sa batas ang paggamit ng dinamita. Hindi lamang dagat ang sinisira nito, kundi pati na kinabukasan ng ating mga anak. Puro kayo bawal. Wala namang nakaaresto. Hinihintay pa siguro matuyo ang tubig sa dagat at magtago isda sa gubat. Sigurado mangyayari. Mauubos ang mga isda na wala sa panahon. Ano mainam kabesa? Disiplinahin natin ang ating mga sarili. Iwasan natin ang paggamit ng dinamita. Wala natin mapapakinabangan. Andrea, kamusta ang pangingisda sa buong magdamag? Sawa naman ng Diyos eh. Puno ang banyera namin. Kaya lang, hindi ko malaman kung pwede niyang pambayad sa utang namin sa'yo. Kayo lang naman ang nagsasabing may utang pa kayo sa akin. Matagal ko nang inilista sa tubig ang balanse.
Dalaga na si Isabel. Tulog-tulog po ito. Ito. Naku, daming huli nito. Ayos na ayos. Di ba? Ang lakas pera ito. Ito. Sige, ito. Nadali ng dinamita. Ito, ilan ba? Yan. Ito, dami nito. Ayos to. Lahat ng huling sira ang katawan, ibaon sa lupa, hindi pakikinabangan. Walang komprador na hahangon dito para dalhin sa pamilyang bayan. Mga kasama, labag sa batas ang paggamit ng dinamita. Hindi lamang dagat ang sinisira nito, kundi pati na kinabukasan ng ating mga anak. Puro kayo bawal. Wala namang nakaaresto. Hinihintay pa siguro matuyo ang tubig sa dagat at magtago isda sa gubat. Sigurado mangyayari. Mauubos ang mga isda na wala sa panahon. Ano mainam kabesa? Disiplinahin natin ang ating mga sarili. Iwasan natin ang paggamit ng dinamita. Ano naman pala natin mapapakinabangan? Andrea, kamusta ang pangingisla sa buong magdamag? Sawa naman ng Diyos eh. Puno ang banyera namin. Kaya lang, hindi ko malaman kung pwede niyang pambayad sa utang namin sa'yo. Kayo lang naman ang nagsasabing may utang pa kayo sa akin. Matagal ko nang inilista sa tubig ang balanse. Dalaga na si Isabel. Kahit na anong oras ka, Besa, sabihin mo lang sa akin. Pag-usapan natin yan. Hoy, Andeng! Pambayad utang pala gagawin mo sa anak mo. Alam ba niya to? Matagal na. Alam na niyang si Sendong ang hahango sa ating kahirapan. Minana ko pa sa mga itayang utang sa lahi ni Kabesang Sendong. Kung nakapag-asawa sana ako ng makwartang piskador sa kabilang ibayo, hindi sana nangangamoy isdang pawis ko. At hindi ako magtututuwad sa playa. Ba't ba sa tuwing mapag-uusapan natin yung tungkol sa dalawa, nagpuputok yung butsi mo, lalaki ka? At lagi mong iniiwas ang anak ko. Eh, hindi naman sa ganoon. Ang ibig ko lang naman sabihin pwede naman siya magtrabaho sa Kapatagan o hindi naman kaya sa Maynila. At pagkatapos nun magpapadala lang siya ng hulog kay Kabesa. Yun lang naman ang ibig ko sabihin nun Kapag napangasawa niya si Sendong, hindi na siya kailangang isuga pa sa Kapatagan o sa Maynila. Magbubuhay donya na siya sa piling ni Kabesa. Hindi para sa akin ang bala kong ito, anak. Sinisiguro ko lang ang maganda mong kinabukasan.
Wala ho kayong inutos sa akin na hindi ko sinunod. Pero, ito ho talagang pinakamabigat, inay. Paano ko pakikisamahan ng isang matandang lalaki na hindi naman mapatibok ang puso ko? Anak, napag-aaralan ng pag-ibig. Ang isipin mo, kung anong kahinatnan mo sa piling ni Kabesang Sendong. Eh ano naman ang mapapala mo dyan kay Ron? Alam ko masugid mo siyang manliligaw. Pero katulad din natin siyang anak dagat. Mga pare, walang kahirap-hirap. Para tayo namumulot ng mga ratilis. Nakalutang ang mga isda. Luwa ang mga mata, durog pa ang bituka. Bawal tong ginagawa natin, Heron. Baka sa kulungan ng bagsak natin pag nahuli tayo. Ang dapat ikulong, ang malalaking dayuhang piskador sa karagatan. Sila tong mga buhayang pati halaman at damo sa ilalim ng karagatan ay winawasak sa isang kawag ng kanilang mga buntot. Hindi katwiran yan, Heron. Wala tayong ibang dapat gawin, kundi ang sumunod sa batas. Wala pa tayong sakit ng ulo. Mas mahirap kung wala tayong huli sa magdamag. Sasakit ang ulo natin sa itaas at sa ibaba. Kung kaliskis ng isda ang ibabayad natin sa kabaret. Dami, no? Oo. Lagay mo pa dyan. Sinasabi ko na sa inyo eh. Oh, pera. Isa niya dyan, ha? Pare. O, tingnan niyo. Ito yan? Pare, ito. Ayos pa ba ito? Ayos pa ba ito? Ito yan. Sige. Likod lang yan. Sama niyo na lahat yan. O, ito pa, oh. Wala tayong kalunghi-lugi dyan. Nakakita tayo dyan. Bati-baw tayo. Muntipunan tayo. Ayan. O, ito, pwede pa, ha? Pwede pa yan. O, sige. Dito. Dinamitan na naman to. Walang komprador na papakyaw nito. Kahit ibenta mo pa ng palugi. Lalangawin lang yan sa talipapa. Eh di luwas nyo sa lungsod. Lalo na sa Maynila. Mahal ang isda. Kakagatin to. Bilangguan ng baksak natin kapag nasa kote tayo ng mga otoridad. Konting lamig paring Heron. Pera lang pinag-uusapan dito. Kayo ang komprador dito sa isla. Eh kung hinahayaan nyo makapasok ang ibang mamimili, natitiyak kung walang mabibilas ang isda sa pinagpagura namin. Palibasa, kontrolado nyo itong buong isla eh. Pabor ang ibinibigay ko sa inyo. Kayo, kumikita na. Ako hindi pa. At kapag nahuli kayo, sino ba mananalo? Ala akong pakialam. Basta bayaran nyo to. Kung hindi, mabubulok lahat ng isda dito sa laot. Dahil hindi na dinamita ang ihahagis namin. Buong impyerno na! Ano nga kaya't kung isang araw ay pinagkakaguluhan ang mga braso at kamay ninyo sa talipapa? Hintayin nila Talia. Hoy, babae! Patay mo telepono sa akin. Bakit? May pinagmamalaki ka ba? Ano? Pare, konting lamig lang. Masyadong malapot yan dugo mo eh. Ang babae, minamahal. Hindi binabastos. Ito ba pinagmamalaki mo? Ako nga! Tara, pare! Hindi komot may utang kayo sa akin. Sinasamantala ko ang pagkakataon. Isabel, matagal na nilulumot ang pag-ibig na inuukol ko sa'yo.
Kung ano ho ang desisyon ni inay, siyang masusunod. Aba, hindi naman si Andrea nililigawan ko. Ikaw. Ano na lang hong sasabihin ng ibang tao? Hindi na iniisip ng inay na habang buhay kaming pagbubulungan ng mga ito. Ganon talaga mga tao. Lalo't naiinggit. Wala naman silang magagawa. Na ako lang ang makapagbibigay nito sa'yo. Kapag ako na pangasawa mo, magbubuhay prinsesa ka sa piling ko. Hindi napapalaot si Andrea at ang amain mo para mangisda. Una lang akong ipinanganak sa'yo, Isabel. Pero kaya ko pa rin paligayahin ka. Hindi man kasing galing ng kabataan ko. Kaya ko naman punuin ito sa ibang bagay. Ipinangangako ko sa'yo. Anong sira ng bangka mo, Heron? Isabel, inaayos ko lang tong motor ng bangka. Palyado kasi. Ba't nandito ka? Baka may makakita sa atin dito. Malaman ni Kabesa na nandito ka. Kagagalitan ka ng nanay mo. Alam mo namang ikaw ang mahal ko, hindi si Sendong. Gano'n naman pala eh. Tsaka may balitang nakipagkasundo ng nanay mo. Napakakasal ka kay Sendong. Ewan ko. Naguguluhan ako. Itanan mo na lang kaya ako. Lumayo tayo sa lugar na ito. Hindi pa panahon, Isabel. Wala pa ako sapat na kakayahan para pasukin yan. Pero darating din tayo dyan. Darating? Kailan pa? Kapag nakatalit kasal na ako. Lalaitin lang tayo ng iyong inay. Galit siya sa akin. Ayaw niya ako para sa'yo. Dahil sa isang hamak na hampas lupa lang ako mangingisda. Itoy! Itoy! Anong ginagawa mo dyan? Talaba? Halika nga, halika. Itoy, ano bang inuhuli mo? Talaba? Ito na ito eh. Halika, sumama ka sa akin. Pumasok ka sa opisina ko. Maraming pagkain doon. Doon ka kumain. Tayo na. Tayo na, Itoy.
Ano, Andrea? Maayos na ba ang lahat? Gaya ng napagkasunduan natin, handa ng lahat. Mabuti naman kung ganon. Kung ano man ang problema, ipaalam mo lang sa akin. Naku wala na siguro, Sendong. Kaya lang, meron lang sana ako ipapakiusap sa'yo. Baka mahalin mo sana ang aking anak. Dahil, kailanman hindi ang salapi mong kanyang hinangad, kundi ang mabayaran ka sa pagkakautang namin sa'yo. Huwag kang mag-alala, Andrea. Minahal ko ng anak mo noong una pa. At hindi sumagi sa isipan ko na kabayaran ng pagkakautang ninyo ang dahilan ng pagpapakasal niya sa akin. Ipinangangako ko sa iyo. Hindi niya pagsisisihan ang lahat. Sana nga, Sendong. Napakabuti niyang anak sa akin. Alam ko. Gagawin ko ang lahat para matutunan niya akong mahalin. Lucio! Anong ginagawa mo dyan? Hinahanap ko tong bagong lagari ko eh. Ngayon ko lang nakita, may gagawin pa naman ako. Saan niyo ba tinatago maginato? Nagtsatsaga ako sa luma ko. Tira, may gagawin ako eh. Ano ba? Manong tigil-tigilan mo nga yung kasi selos mo. Lalo-lalo na't si Isabel ang pinag-uusapan, nakakahiya. Parang anak ko na rin yun ah. Hindi mo naman mayaalis sa akin mag-isip ng masama. Kasi hindi mo naman siya tunay na anak, ano? Tsaka isa pa, napupuna kung magiliw ko sa kanya. Binabalaan kita, ha? Huwag na huwag mong pakikialaman ng anak ko. Magkakamatayan tayo. Diyos ko naman to si Andrea ko. Masyado kang bayolente. Di naman mangyayari yun eh. Yan lang.
tama rin siyang hindi mo kayang tapatan ng karangyaan na maibibigay sa akin ni Cabeza. Maaring sa ngayon, hindi ko siya mapapantayan. Lalo't sa material. Malay mo, sa darating na araw, maging isa rin akong malaking kumprador. Pero sinisigurado ko sa iyo ang isang bagay. Kaya kitang paligayahin. Animal ka! Napakakapal na mukha mo! Dito pa sa loob ng pamamahay ko! Walang hiya ka! Ay! Walang hiya! Walang hiya ka! Lumayas ka dito! Hayop! Walang hiya ka, Heron! Huwag kang magpapakita sa akin! Mapiping, nabalitaan niyo ba yung nangyari kay Heron? Bugbog sarado po kina Mang Lucio at Aling Andrea. Oh, anong dahilan? Nahuli ho yatang sumali si kay Isabel eh. Ayun, natimbog. Ganun ba? Tara, puntahan natin. Teka, sino magtutuloy nito? Eh, sino pa? Di ang dalawa. Tara. Ano ba nangyari, Heron? Ito, nadisgrasya kay na Isabel. Natimbog ni na Andrea at Lucio. Ang mga hayop na yon. Paano ngayon yan? Anong plano mo? Gusto mo, bawian natin eh. Salamat pare. Problema ko to. Ako lang ang naagrabyado. Labas na kayo dito. Pero, dihado ka sa laban, Heron. Ganun na lang ba yun? Pare, iba kong bumirada si Heron. Sigurado. Maraming gumuli ngayon dito. Ito. Lahat na to? Dali lang naman, masyado kong mainipin eh. Ang dami ng banyere yan. Dadagdagan ko na. Hoy, Linda! Hoy! Hoy! Akala ko ba, Natalia, nagbibiro ka lang? Yun pala, totoo yung sinasabi mong lulusong ka dito sa ating baryo. Hindi biro ang pagpunta ko rito. Gusto kong matiyak kung may babae si Heron. Marami akong naririnig na 7 na taga rito yung babaeng yon. Wala akong alam dyan. Chika, hay naku day, paso na yung kwentong yan. Ang sabihin mo, ayaw mong ma-involve dahil natatakot ka kay Heron. Pero wag na wag siyang magkakamali. At ha, puputulang ko siya. Langak. Hoy, Linda, mas gusto mo ba rito? Ba't hindi ka na bumabalik sa club, no? Ayan, pati ba naman Oo yung naman, pinag-interesan mo? Hoy, Bulol! Bakit naman, Lucio? Ikaw ang buwisit sa buhay ko eh! Grasya na! Nadisgrasya ka! Sa uli-uli dadaan ka sa bahay! Huwag kang maingay! Ha? Ha? Huwag na talito! Laban na to! Nalaban kang gago ka! Baka hindi mo kaya ituloy yan! Sabahin ka sa akin! Ha? Sige! Sige!
Laban ito'y tayo patay! Kalma ka! Kalma! Kalma! Magkikita pa tayo! Hindi pa tayo tapos! Babalikan kita! Si Raulo! Bulol! Itoy? Kanina ka pa ba dyan? Bakit ganyan ang ayos mo? Tabel, ito yung po dito eh. Ito'y dadaldajot! Katiya to, laban Lucho! Tagtan niya to eh! Tagtan niya ito'y tabela! Tugat! Ito, tugat! Tugat, late! Tugat! Halika, Itoy. Sumama ka sa akin. Kamutin natin yung mga sugat mo. Halika. Huwag na, Tabel. Ito'y dadalin din. Hindi. Para gumaling ka agad ang mga sugat mo, halika na. Huwag na. Kati, makapatita taktan man Lucho eh. Tabel, ito'y mahal. Mahal ka. Mahal ka ito eh. O sige, kung ayaw mo. Umiwas ka na lang kay Chong. Para sa susunod, hindi ka na nasasaktan, ha? Tikit, Tabel. Sayang ito'y. Kung di ka lang nagkaganyan, wala sanang lalapastangan sa'yo. Sige, maupuna na ako. Sige, Tabel. Ito'y dadaldajot. Jot, oh. Jot, bait eh. Nakaitaw. Tabel, bait tayo eh. Day, balitaan mo naman ako tungkol dun sa club. Hay nako, Day. Gaya pa rin ng dati. Matumal, may araw na malakas, meron din namang mahina. Minsan nga naiisip ko na magpahinga na lang. Kaya lang, si Heron ang problema ko. Bakit naman? Hay nako, maghintay pa raw ako ng konting panahon at magsasama na kami. Eh, gano'n naman pala eh. Ewan ko, Linda. Pero, naiinip na ako. Kung minsan nga, may mga chika pang dumarating sa akin na may iba siyang kinalolokohan dito. Kaya kailangan magkausap kami. Eh, kailan mo balak? Eh, di bukas. Pupuntahan ko siya. Lika na, tsibog na. Naku, tama-tama. Hindi pa nga ako kumakain eh. Oh, gusto mo pa bang magkutsara, tinidor?
Heron, Uy, Natalia! nagulat ka no? Akala mo yung babaeng kinalolokohan mo dito. Anong babae? Manungang ako'y tigilan mo, ha? Champion ka talaga, hindi ka pa rin nagbabago, Natalia. Tigilan mo nga ako. May nababalitaan akong may inaaswang ka sa kabilang baryo. Mag-iingat ka. Taong to, kung ano-ano pumapasok dyan sa kukote mo eh. Alam mo naman nag-iisa ka lang sa buhay ko. Champion ka talaga sa lahat ng laban. Champion? The best? Nek-nek mo. Natalia, kung ano't ano man ang mangyayari sa mga binabala ko, kasama ka sa aking mga plano. Natalia! 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 O, Linda. Saan ka ba pupunta? Mukhang biglang-bigla yata ang alis mo ah. Ay, naku, Linda. Ayoko maging daing na isda sa kahihintay sa Heron na yan. Pinamili ko siya. Ako o ang ambisyon niya. Sa totoo lang, Day. Hindi na makatao ang mga binabalak niya. At ayokong madamay. Ganun ba, Natalia? Exactly, Manay. Bibilugin pa niya ang ulo ko. Nakasama daw ako sa mga pinapangarap niya. Pero ang totoo, si Isabel ang laman ng utak niya. Sige na, disappear muna ang beauty ko. Hihintayin kita sa club. Hindi na muna siguro. Tutulong muna ako kay inay. Matanda na kasi siya eh. Pwede ba? Huwag mo nga akong artehan ng ganyan. Feeling mo Hindi market ka. naman. Hihintayin kita sa club. O paano? Pabayo. Nakita mo na, Isabel? Nagtanim ako, ngayon aani na tayo. Lahat naman yan para sa'yo eh. Ngayon eh, aambon lang kami ng konti sa iyong kasaganaan. Kasaganaan, inay? O pagpapakamatay? Sa pulpa sa pagkabata, wala akong sinuway sa lahat ng kagustuhan nyo. Hanggang ngayon, alipin mo pa rin ako sa lahat ng iutos mo. Paano naman ang damdamin ko sa sarili kong kaligayahan, inay? Oo, may pambabayad yung katawan ko kay Rosendo. Pero hindi ang puso't kaluluwa ko. Itoy, kamusta ka na? Saan ka galing? Halika. Tamang-tamang dating mo. Itaw, kumusta ka na? Mabuti naman. Masaya ako dahil nagkita ulit tayo. Kita ya, itaw. Luntot tatawil eh. Atit ha? Tabel? Ikakasal na ako kay Sendo. Lalagay na ako sa tahimik. Pero ang totoo, hindi katahimikan ang papasukin ko. Kundi kaguluhan. Hindi ko mahal si Komprador. Bait naman, Tento nga! Bigay pa nga taking pagkain, takapela. Bakit di mo siya mahal? Ha? Iba ang iniibig ko. Si Heron. Tiron? Talbahay yun?
Yabang-yabang pa! Maramot pa! Ayaw to yun! Anong gagawin ko ito eh? Siya ang gusto ko, hindi si Kabesa. Ayaw to, Heron! Sunod sa ating banal na simbahang katolika, Opo, Padre. ikaw naman lalaki, tinatanggap mo rin bang maging kabiyak si Isabel alinsunod sa ating banal na simbahang katolika? Opo, Padre. Sa hirap at ginhawa, sa kamatay at karukaan, sa kasakit at kalusugan, hanggang kamatayan. Isuot mo ang singsing na ito. Tanda ng aking pagmamahal at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Rosendo, isuot po ang singsing na ito. Tanda ng aking pagmamahal at katapatan. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Heron, ngayong kasal na ang shota mong si Isabel sa komprador. Ano ngayon ang binabalak mo? Marami. Pero simula pa lang to ng aking laban, Piping. Mabuti na nga nangyari. Masigit na mararamdaman ni na Andrea at Lucio ang lupit ng aking paghihiganti. Paano si Kabesa, Heron? Magiging kalaban mo na siya. Wala akong pakialam sa ambisyosong yon. Akala niya siya makakauna. Ibahin niyo ako. Tira-tirahan lang kapag binitiwan ko. Pero sa totoo lang, awang-awa ako sa kanya eh. Pero ano magagawa ko? Dahil ako lang ang lalaking pupugnaw sa pagkauhaw ni Isabel. Wala nang iba. Sa madaling sabi, pinasuot mo ng sombrerong ipot si Kabesa at pinatugtog mo pa ng tarotot! Yun na! Marami yatang huli si Kanor ngayon, ha? Paring Kanor! Sandali, Isabel. O, sige. Huwag na kayo makipagtalo. Sige na, kunin nyo ng lahat. Magaganda lang, no? Paring Kanor! Papakyawin ko na lahat ng huli mong isda. Sige ho. Mukhang maganda. Isabel! Halika, pare. Isabel, kapag pinangasiwaan mo na ang pagiging komprador, si Paring Kanor ang aalalay sa lahat ng isda na dapat mong bilhin. Siya nga pala, si Paring Kanor. Kamusta po kayo? Buti ho. Sige, Isabel, diyan ka muna. May pag-uusapan pa kami ni pare. Pare, halika muna. O, sige. Tayo na. Hay nako, Day. Iba talaga ang makabingwit ng 4 na eme. Nawawalan lansa ng katawan mo. Naku, Day, kaya ako, nangarap din ako manguryente ng 4 na eme. Teka muna. Ano bang 4 na eme pinagsasasabi nyo?
Hindi niyo ba alam? Matandang mayaman, malapit ng mamatay. Kayo talaga, oh. Hay nako. O, ako naman. Oh, Bakit, Isabel? May problema ba? Wala naman. Day, tabi tayo. Tayo na. Tara. Alam mo, Isabel, sa bastig na ito nagsimula ang lahat ng kaginawang tinatamasa ako sa ngayon. Naalala ko pa nang dalhin ako ni Cabezang Julio. Wala akong kalam-alam sa buhay na narito pala ang mina ng kayamanan sa karagatan. Sipag at tiyaga lang ang tanging puhunan. Sino si Cabezang Julio? Siya ang taong nagdala sa akin dito. Batang Maynila ako. Ulay lang lubos. Pagala-gala sa lansangan. Kung saan abutin ng dilim, doon na palilipasin ang magdamag. Hanggang sa hinimok niya akong sumama rito at magtrabaho sa basnigan. Doon nagsimula ang lahat. Nasaan siya ngayon? Namayapa na. At iniwan niya sa pangangasiwa ko ang lahat ng ito. Hindi ko na siya inabot at nakilala. Bata ka pa nang yumao si Cabezang Julio. Pero kilalang kilala siya ng mga ninuno mo. Ayos na nga ito eh. Dami-dami ko. Pagod na pagod ako. Ito ba? Ano ba? O, buhat ha? mga kasama, Simula sa araw na ito, ako na ang bagong komprador na hahalili kay Rosendo. Lahat ng huling isda, bibilhin ko. Tulad din ng dati. Kung paano kayo nakapagkasundo sa asawa ko, walang pagbabago. Maliban na lang sa mga huling isda na luwang bituk at mata. Dahil sa iligal na pamamaraan na ginagawa ng iba sa inyo dito. Parang Heron, tayo yatang pinatutungkulan ni Isabela. Wala nang iba. Kakausapin ko siya. Bitin lang sa romansa to eh. Damatan na kasi yung umeksena sa dating papel ko sa kanya. Isabel, pwede ba tayo mag-usap? Sa dating lugar. Maraming tao dito. Baka kung ano isipin nila. Nakikiusap ako sa'yo. Sa isang banda, gusto ko rin magkaliwanagan tayo, Heron. Alam kong darating ka. Hindi mo ako bibiguin. Isabel, ang tagal ko na May asawa't pananagutan na ako kay Sendong. Ayokong dumisa ng kanyang dangal. Totoo ba sinasabi mo, Isabel? Napakabuti niya sa akin, Heron. Para pagtaksilan ko pa siya. Nagsisinungaling ka. Alam kong ako pa rin ang hinahanap ng init ng iyong katawan. Naparito ako para sabihin sa'yong tapusin na natin ang nakaraan.
Ang hirap talaga na mahiga. Hindi ka pa nakaka-first base. Palyado na makina mo. Pupugak-pugak pa yung karburador. Sabel, ano ba magaling na gamot sa hika? Lason, Anong lason? Baka mamatay si Sendong. Wag mo nga akong asarin, Heron. Ang aga-aga. Nangaasar ba ako? Tinatanong ko lang kung anong mabisang lunas sa hika. Hindi yun ang punto mo, Mama. Nang iinis ka lang. O siya, sige. Nangaalas ka na kung nangaalas ka, pero may itatanong lang ako. Huwag kang magagalit. Ano yun? Alam ko namang hindi ka maligaya kay Sendong eh. Di ba? Asawa ko na siya. Sa harap ng Diyos at tao, wala na akong magagawa. Meron, Sabel. Umayon ka lang sa mga plano ko. Anong plano? Darating din ang oras na mawawala si Sendong sa landas nating dalawa. Anong landas? Hindi kita maintindihan, Heron. Mahirap mo nga akong maintindihan ngayon. Pero pag dumating ang panahon na yon, magiging malaya na tayong dalawa. At ako na ang bagong kumprador. At ikaw naman, ang pinakamamahal kong esposa. Naguguluhan ako sa mga sinasabi mo, Heron. Sige, mauuna na ako. Iiwan na kita. Nakabesa yan. Napakaswerte. Akalain mong kalugin ang tuhod eh. Nakadali pa rin. Pero kung ako sa kanya, magsusumbrero ko. Baka sakaling maiputan ko siya sa ulo eh. Manong tigilan mo nga. Ang kapapantasan mo dun sa bata. May asawa na yun eh. Pabayaan mo na lang siya. Ano pa ba yan? Pababayaan ko na lang yung sakit ng pusong ko? Wala akong pakialam kahit nakagarahin na siya. Antahan niyo yan! Ubra ba naman kay Andre ang iniisip mo? Sino? Yung pares na yun? Matapos niyang italya yung kahit sa isang inspirasyon ko, kakalug-kalug na kami sa loob ng bahay, nukang patungan ko yan! Ito, tandaan niyo. Atin-atin lang to, ha? Hindi ako si Lucio Manyak pag walang nangyari. Tandaan niyo yan. Manood lang kayo. Manood lang kayo.
Talagang panalangan laman, hindi pa niluto. Ano? 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 Ano po yun, senyoritong Lasengo? Kung hindi pa naman buwisit ang bahay na no, gusto mo lumamon, wala ka naman malamon. Hoy, ang lakas ng loob mo magsalita ng ganyan, na hindi mo makuha ang pumalawad para may malamon ka. Eh, para ano pa? Wala naman tayong utang na dapat bayaran. Pati nga tubo, binayaran na ng katawan ni Isabel. Wala kang malasakit na ina. Gagawin mo lahat masunod na yung luho mo. Anong pagmamalasakit, ha? Ang kapal talaga ng mukha mo. Pag nanasang inyong ukol mo sa anak ko, hindi pagmamalasakit! Walang niya ka. Sumasagot ka na ngayon. Ha? Ha? Walang niyo ako. Lalaban ka pa. Lumayas ka dito! Aray! Layas! Aray ko! Lumayas ka! Layas! Lumayas ka dito, walang niya ka! Hindi kita kailangan dito! Layas! Hoy, Brua! Ang tigas ng pagmumukha mo magpalayas! Masalamat ka nga pinagsagapan kita eh! Makunat ka pa sa hinuyat! At yung pinagmamalaki mo din eh! Na malansa pa sa pila ng isda! Buruin mo na yan! Nang maging bagoong! Nang magkaroon pa ng mas magandang silbi! Makalayas na ka sa puwisit na bahay na to! Lumayas ka! Kumusta, Lucio? Mukhang malakas ang tama natin. Eh, wala pa to. Yung buwisit ko lang kasi asawa eh. Tinapon yung wala ko. Babalik tuloy ako. Bitin pa ako eh. Ganun ba? Dagdagan pa natin. Ha? Elan! Elan! Patawarin mo na ako! Hindi ko na gusto yan eh! Sige! Elan! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Saklayan ako! Saklayan niyo ako! Tulungan niyo ako! Meron! 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 Tarayo no, Timo! Iman Lucio! Pare! Si Pare Lucio ito ah! Oo nga no. Tawagin niyo si Ruben! Buhantin natin to! Tara! Tara! Doon ako! Yan! Tabi ko! Tabi! Paraanin nyo. Tabi! Tabi! Ang buhay nga naman, oh. Malakas ka ngayon. Bukas, pinagpipistahan na ng uod at bulate ang katawan mo sa ilalim ng lupa. Hindi lang yung parang Heron. Kaawa-awa rin yung nangyari sa nasirang Lucio. Naiburot na ilibing. Hindi man lang nasilip ng mag-ina. Eh paano? Gusto ba naman niyang tuhugin yung dalawa? Wala na tayong pakialam doon. Hindi natin alam ang kanilang personal. Problema na nila yun. Baka naman lumakad ka solo. Mahirap na biro yan, pare. Baka masabit pa ako niyan. Kasi pare, usap-usapan dito sa ating baryo kung sino talagang pumatay kay Mang Lucio. Mga pare, may naging atraso sa akin ng taong yun. Pero hindi naman siguro aabot sa ganong sitwasyon.
Ay nako, kung akong tatanungin nyo, masaya na ako dito sa aking barong-barong. Yun nga hong sinadya namin dito, Inay. Ngayong wala na si Chulusyo, magsama-sama na lang tayo dun sa amin. Oo nga naman. Total, iilan lang naman kami sa bahay. Mas mabuti na yung nagdadamayan tayo. Kumusta ka, Isabel? Heron, bakit ka nandito? Ano pa? Para sa'yo. Alam ko namang nangungulila ka na sa akin eh. Bastos! Bitiwan mo ako! Ano ba? Tama na! Ano ba? Ano ba? Tama na! Kapal na mukha mong babuhay ng dangalang yung asawa. Dito pa sa sarili niyong tahanan. Baka yung pagkauha mo, Isabel. Yan pang maging laso na tutupok sa iyong katawan. Tinangay na ako ng malakas na alon. At ikaw ang dahilan. Inay, kung ano man ang nakita mo, ituring mo na lang isang panaginip.
Isabel, nasan si Inay? Ewan ko ba sa matandang yun? Ang aga-agang umalis. Doon daw muna siya sa bahay niya. Biglang-bigla naman yata. Ay nako, Sendong. Wala akong panahon para ipaliwanag sa'yo kung bakit biglang umalis ang inay. Hindi naman sa ganon. Tinatanong ko lang naman eh. Mainit yata ulo ng asawa ko. Eh, puro ka naman kasi tanong eh. Hindi ko naman daladalang katawan ng inay. Andrea, ano't nagbalik ka? Nagkamali ako, Labring. Wala pala sa kislap ng salapi ang tunay na kahulugan ng buhay. May nangyari bang hindi tama? Oo. Isang pagkakamaling akong dahilan. Pinilit kong isuong ang aking anak sa lalaking kailanman hindi nagkaroon ng pitak sa kanyang puso. Ngayon nangyaring hindi dapat mangyari. Wala kang kasalanan. Hinangad mo lang bilang ina ang magandang kinabukasan para sa iyong anak. Pero hanggang kailan ang pagtataksil at pagdurusa ng bawat isa? Rosendo, mukhang malalim ang iniisip mo. Halata ba, Isabel? Hinihintay ko lang sakmali ng dilim. Ang paglubog ng araw. Mukhang may ibig kang sabihin, Sendong. Bakit hindi mo ako diretsahin? Sabihin ng ano, Isabel? Ang pagtataksil mo sa akin. Alam ko na lahat ng nangyayari. Bago pa lamang tayo kinasal, inihanda ko na ang sarili ko sa lahat ng maririnig ko. Pinilit kong pagsuon ang libo. Magbulag-bulagan. Pero hindi ko makayanan. Kaya kailangang iingat ko sa lahat. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Isabel. Pagmamahal? Kabaliwan, Rosendo. Ilang ulit kong yuyurakan ng iyong dangal. At ilang beses mo rin akong patatawarin. Ayoko na. Tapusin na natin to. Kabesa, pakawalan mo na si Isabel. Kailanman hindi ka minahal niyan. Ako, inagaw lang siya ng salapi mo sa akin. Anong ginagawa mo rito, Heron? Wala kang karapatang panghimasukan kami. Tapusin na natin ang pagkukunwari, Isabel. Salapi lang naman ang matandang yan ang kailangan mo eh. Pero ako ang tinitibok ng puso mo. Walang yaka talaga? Ang kapal lang mukha mong sabihin sa akin yan?
Alam niya ako! Hayop! Itiwan mo ako, hayop! Isabel! Ba't mo nagawa sa akin to? Ha? Oo, Heron. Dahil nababaliw ka na. Hindi sumagi sa isip ko kahit kailan na gawin kay Sendong kahayupan mong yan. Di ba't kasama sa plano natin to? Anong plano? Wala akong kaugnayan sa masama mong balak sa kanya. At kahit hindi rin lang kita pakikinabangan, wala nang makikinabang sa'yo! Ang gandang pagbasna ng karagatan, Isabel. Panatag na parang sinasabi niya, tapos na ang unos. At maalong pagsubok na nagdaan sa ating buhay. Oo, Sendong. Upang magsimula ng bukas na punong-puno ng pag-asa. Mapatawad mo sana ako. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Isabel. Sa simula't simula pa'y nakahanda na ako sa anumang mangyayari. Ilang beses mong man akong talikuran. Naroon pa rin akong laging nakabukas sa aking mga kamay na naghihintay sa'yo.